We are looking at yung possibility po of declaring that there is an extraordinary increase in prices to allow the DA Secretary to declare a food security emergency. But we're still working on the resolution, Mr. Chair. Naka-anim na pagdinig na ang House Quinta Committee o ang tinatawag na Murang Pagkain Super Committee upang tugunan ang suliranin sa tumataas na presyo ng pagkain, pangunahin na ang bigas. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI na bahagi ng National Price Coordinating Council o NPCC, pinag-aaralan na ng konseho kung mayroong extraordinary na pagtaas sa presyo ng bigas upang bigyang daan ang kalihim ng Department of Agriculture na makapagdeklara ng food security emergency. Sa gitna ito ng pananatiling mataas sa presyo ng bigas kahit pa stable na ang supply, mababa ang presyo sa pandaigdigang merkado at binawasan ng taripa sa imported rice. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, 48.81 pesos kada kilo ang regular milled rice, samantalang 20.70 pesos kada kilo ang farm gate price noong December 2024, bagay na ipinagtataka ng House Quinta Com. Taas pa rin. Nakabili ako kasi December, talagang I was able to buy at 37. This is to me a conundrum. I don't know how to explain this. Nanghihingi na rin ng mga kongresista ng supply chain analysis sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sinisilip ng mga ito ang ilang patong na presyo sa bigas bago pa man makarating sa mga consumer. As expressed earlier by one of the rice importers in the previous meetings, sabi po nila na sila po ay ang mga importers will make a markup of about 2 pesos. It will be passed on to a wholesaler, again with a markup of 2 pesos, passed on to a dealer na meron pong markup na another 2 pesos, and the retailers pumapatong po ng 5 pesos. So napakalaki po ng, so halos 11 pesos na po mula sa wholesale price. Yung sa pagpapa-exit po nung sa value chain, yes po, we agree na it will redound to the benefit of consumers. Samantala, ipinagtanggol naman ng Department of Agriculture ang desisyong pagtatakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa premium imported rice upang mapababa ang presyo ng bigas. Ito ay matapos questionin ng ilang kongresista. Simula January 20, magpapatupad ang DA ng MSRP na 58 pesos per kilo sa premium imported rice. Yung sinasabi niyong Coco Pandan, pamilyar ako dyan kasi minsan ginagamit namin yan. 55 po yung maximum. Kahit na retail price, 55. Kaya kung sinasabi niyong 58 yung maximum, so ibig sabihin nun, pwedeng gawin ng retailer na 58 yun, samantalang pwede niyang ibaba ng 55 kung may mga ganyan kayong mga suggestion. Or suggested retail price, maximum. Kasi kung halimbawa, yung premium rice is already priced at 58, yung pinakamahal. Siyempre po, wala pong, yung pong mas mababa ang kalidad nun, naturally, bababa po yun. Kasi otherwise, bibili ako ng 58 na premium. I mean, that's how the market will play. Taas pa niya. Sir, and then, kasi ang option natin 56, is to... alam mo, ilan magugutom? But sir, that's for the premium rice. Therefore, ang theory po sir is pag meron ng cap yung premium, susunod yung nandoon sa regular meal, bababa rin yun. There's so many types of rice. So nakakalito, what is premium and what is well-milled and what is, like you said, other unscrupulous retailers and traders hinahalo, di ba? So because of that, hindi malinaw. Suwestyon naman ng ilang kongresista, magpatupad na rin ng maximum suggested retail price sa iba pang uri ng bigas at hindi lang sa premium rice. Bukod dito, muli ring hinikayat ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na irekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-convene ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council upang tugunan ang mataas na presyo ng bilihin sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.